Holy Spirit is inside you. The moment you believe the Lord in the Lord Jesus Christ to be your Lord and Savior, the Holy Spirit dwells in you. The moment you believe, I said believe. Kahit na alam mo si Kristo, kahit na naririnig mo si Kristo, but you don't believe, hindi mo siya makukuha. Because without faith, you cannot please God. John chapter 7, verse 37. On the last day, that the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirst, let him come to me and drink. Let him come to me and drink. So, tingnan niyo mga kapatid, lalapit ka sa Panginoon, you will come to Him personally and drink. So, you come to Jesus to drink. When you drink, it comes into your body. Diba? When you drink, you come inside. It comes inside. You believe in the Lord Jesus Christ, nag-drink ka, uminom ka, you feed. Katulad nito, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, you are feeding from Jesus. Feeding, you are drinking. Ano ba yung dinidrink natin? Rivers of living water. Believe in the Lord Jesus Christ. Sabi dito mga kapatid, verse 38, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart. Hindi sinabi doon na it will pour into your heart. Hindi, out of your heart. Mula doon sa puso mo, doon magpo-flow yung rivers of living water. Mula doon sa puso mo. Hindi mo yan papapasukin. Mula sa puso mo. When you believe na nampalataya ka, bukas ang puso mo. Pinapasok. Nandun na siya. He dwells in you. Kaya yun ang kaligtasan. You are dead. Sabi niya, when you are dead, God raised you from the dead. God made you alive together with Christ. Pag lumapit tayo sa Panginoon, patay tayo. When we receive the Lord Jesus Christ, we become alive. Amen? So, huwag nating kalimutan yan at i-meditate po natin yan. Huwag lang natin itong pakinggan lang at basta, ganun pala yun. Hindi po. I-apply. Apply mo sa puso mo, apply mo sa buhay mo, at kung hindi mo naintindihan ngayon, balikan mo ulit, intindihin mo ulit, hindi mo pa rin naintindihan, balikan mo ulit. Hindi yun yung parang, ganun lang pala yun. Meditate. Paulit-ulit, out of his belly, out of his heart will flow rivers of living water. Out of what? Out of my heart. Out of my heart will flow. Amen? Kaya yung speaking in tongues, mga kapatid, it flows from within. It flows. Kaya pag ikaw finil ng Panginoong Jesucristo, ng Holy Spirit, na finil ka, tulad kanina mga kapatid, finifeel tayo ni Lord. That time na nagpupuri tayo sa Panginoon, pinupuri natin siya, we sing by faith. We are not just singing, mga kapatid. Amen? Hindi lang tayo maawit dito na alam ko yung kanta na, hindi. We sing by faith. Everything is by faith. Whatever you do that is not faith is sin. Ano bang ginagawa mo? Hindi pananampalataya, hindi sa pananampalataya, that is sin. Ano bang ginagawa mo? Hindi naman pananampalataya ang ginagawa mo, that is sin. Kaya it is by faith. Naintindihan ko ba natin, mga kapatid? No? Kaya importante yung nakikinig tayo lagi. Hindi isang pakikinig lang. Kasi hindi mo makukuha yan na pakinig mo, nakuha mo na. Hindi po, kaya tayo bumabalik eh. Kaya nga yung linggo, hindi lang ang linggo, hindi siya yung susunod ibang linggo na. Hindi, linggo, Sunday to Sunday to Sunday, to Sunday, and to Sunday, and to Sunday, forever to Sunday. Paulit-ulit ang Sunday. Paulit-ulit ang Sunday. Paulit-ulit tayo nakikinig. Paulit-ulit tayo kumakain. Paulit-ulit tayo umiinom. Paulit-ulit tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Paulit-ulit tayo pinupuno. Paulit-ulit tayo pinupuno. Puno ng puno. Puno ng puno. Tuloy. Hallelujah. It is not by might nor by power, but by the Spirit. So sabihin sa atin ng Panginoon, pagdating sa Holy Spirit, at sa yung patanggap natin ng Holy Spirit, it comes from the heart.
doon yan lalabas. Nag-o-overflow ka. Kaya pag nag-o-overflow na yan sa'yo mga kapatid, maramdaman mo. Kaya tingnan nyo pag nag-overflow ka, pag nakita kang umiiyak, hindi naman lungkot yun mga kapatid. Yung kagalakan yun sa puso mo, nag-uumapaw. Kala natin lahat ng umiiyak, malungkot na, ay, ano yung namatayan? Hindi. Naiiyak ka dahil nag-overflow na yung puso mo. Hindi yan ikaw binuhusan ng tubig dyan mga kapatid, pag nagluha-luha ka dyan. Hindi, galing sa puso lahat yun. Naibuhos mo lahat yun, lumabas lahat yun. Out of your belly, it will flow like rivers of living water. Living water. Living water. Kaya ikaw mismo na nagpo-flow. Pag nag-flow ka mga kapatid, naipapasa mo rin yun sa iba. Nagpo-flow din sila, nakakainom din sila sa'yo. Nakakainom sila. Nabibless sila. Naiintindihan nila. Natututo sila sa'yo. Amen? Natututo sila. Nagpo-flow kayo. Nakakainom sila. Natututo sila. Katulad nitong araw ng linggo na to, natututo sila. Na hindi para pag may bagyo, tigil tayo. Hindi. Natututo sila ngayon. Kahit pala may bagyo, pwede magsimba. Pwede mag-awit sa Panginoon kahit may bagyo. Maliban na lang, alisin yung bubong dito, wala na. We are not like the world. Na sabi, do not be like the world. We are children. We are sons and daughters of God. And you are filled with the Holy Spirit. At kung naririnig niyo ako dito nag-speaking in tongues, mga kapatid, kung yung isipin sa demonyo yun. O ano yan, hindi ko naintindihan. Hindi mo pala naintindihan eh. Tinuturo mo nga eh, di ba? Amen? Hindi mo lang nagsalita dito ng speaking in tongues na hindi nyo naintindihan. Tinuturo yan. At ang tanong dito mga kapatid, paano nalaman ni Pedro na yung mga pinangangaralan niya, sila Cornelio, ay tumanggap ng Espiritu Santo? Paano niya nalaman na nasa kanila Espiritu Santo? Sabi niya, tumanggap din sila ng Espiritu tinanggap natin sapagkat nagsalita sa ibang wika. Ano, pipigilan ko pa ba sila para bautismuhan sila sa tubig? Naman niyo po mga kapatid? Nabaptize sila sa Holy Spirit. Anong palatandaan na nabaptize sila ng Holy Spirit? They speak with other tongues. Kung hindi narinig ni Peter, sila Cornelio nagsalita sa ibang wika, hindi niya malalaman na sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. Hello? Bilang pastor po ako mga kapatid. Paano niyo malaman na tinanggap ang Espiritu Santo? Yun ang sinasabi dito. Ano palatandaan? Na-baptize. They speak with tongues. Amen? Hahanapin mo ba ang interpretation mo? Wala nag-interpret doon, mga kapatid. Ang interpretation doon sa gift of tongues, doon sa 9 gifts of the Holy Spirit. Nagsimula po yun doon sa initial, yung sila ay nabaptize with the Holy Spirit. When you are baptized with the Holy Spirit, yun yung pinaka-umpisa at magpo-flow sa iyo yung lahat ng gifts of the Holy Spirit. The 9 gifts, the wisdom, the gifts of spirit of faith, spirit of tongues, interpretation of tongues, lahat po yun magpo-flow na kasi nag-flow na sa iyo yung Holy Spirit. Ilang pastor ako, paano ko malaman na na-spirit, na-baptize kayo ng Holy Spirit kung hindi ko marinig nag-speak in tongues kayo? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? At paano nyo rin nalaman na ako na-baptize sa Holy Spirit kung hindi nyo rin naman narinig na ako nag-speak in tongues? Ito sinasabi sa atin, be baptized with the Holy Spirit. Kailangan po yun. We need the Holy Spirit. Do we have the Holy Spirit right now? Inside? Yes. When we believe in the Lord Jesus Christ, we have the Holy Spirit dwelling in us. He dwells in us. Where? Inside. Kaya nga the Holy Spirit is in me. Now, to be baptized with the Holy Spirit, you are in the Holy Spirit. You, me, in the Holy Spirit. Amen. We drink. Pasok. But when you are baptized with the Holy Spirit, you dive into the water. When you receive the Lord Jesus Christ, you drink. We come to Jesus, amen, we drink.
iniinom, pasok sa'yo ang Holy Spirit. Sabi niya, whoever believes, he who believes in me. He who believes in me. If you don't believe, sorry. He who believes in me. Hindi sinabi na, he who do good. No. He who believes in me. Hindi. He who believes in the religion. He who believes in the Word of God. He who believes in me. Ano yun? Personal. Makilala mo siya ng personal, si Kristo. Magkaroon ka ng personal relationship kay Kristo. Personal. Pag personal relationship, nagkaroon ka ng personal relationship, lagi na yan nasa puso mo. Lagi na yan nasa isip mo. Nandiyan na yan, nasa katawan mo na yan. Parang kang, nung una, single ka, wala kang asawa. Di ba, feeling mo wala kang asawa? Tama po mga kapatid? Sino dito may kinasal? Na dati single? Sino? Amen. O kayo, matagal na kayo kinasal. Matagal na rin kayong single. Yung bagong single, tapos naging kinasal. Kaya ramdaman yung iba. Iba na yung ano mo, iba na yung pakiramdam mo dyan eh. Hindi ka na isa. May kasama ka lagi. Kahit naging isa ka mga kapatid, alam mo, kahit na hindi mo kasama asawa mo, alam mo, you are married. Ulitin ko mga kapatid. Paano nalaman ni Pedro na tumanggap sila ng Espiritu Santo? Ano ang palatandaan niya? Ano ang nag-cause sa kanya na tumanggap din ito, katulad natin? When he heard, they speak with other tongues. When he heard. Kaya tayo, kung ikaw nabaptize ka ng Holy Spirit, speak out. Pagsamba mo yan eh. Pray in tongues. Paano ako mag-pray in tongues? Hindi pwede mag-pray in tongues dito sa church. Hindi pwede. Pwede! Nasa church ka nga eh. Kahit nga nasa labas, pwede pa rin eh. Pero huwag mo nang iparinig sa kanila kasi sasabihin nila sa'yo, ganyan ka na. Pero di sa loob, you are free. Meron tayong privacy dito. Hindi ito para hanapin natin ang interpretation niya. Hindi, iba po yun. Iba po yun. Yun yung fruit na nag-i-interpret ka na. Fruit ka na eh. Kasi nag-i-interpret. Kaya yung sabi ko, kung nag-speak in tongues ka, alam mo, prophecy yun eh. Prophecy. Kung nagpa-prophecy ka, ito, prayer po ito. Praying in tongues. Ipa-prophecy mo yung prayer mo? Hindi. Praying in tongues. Speaking in tongues. That is connection. Nagkukonek ka. You speak to God. You communicate with God. Ang sino man nagsasalita sa ibang wika ay hindi sa tao nagsasalita sa Diyos. Sometimes hindi natin alam mga kapatid kung paano natin papanalangin yung ganitong sitwasyon. Hindi natin alam yun. No? Hindi natin alam. So, anong gagawin mo? Kung nasa iyo ang Espiritu Santo, let the Holy Spirit pray for that situation. Lord, hindi ko po alam kung paano mag-pray ito. Lord, allow the Holy Spirit to pray through me. O mag-pray ka na. Then, allow. Then, ikaw na. Speak. Ano sabi doon mga kapatid? They began. Start speaking. Not using your mind. Just flow. Sabi ng Panginoon, kung yung inyong ditong ama sa mundo, humingi ng tinapay, binibigyan kayo ng tinapay. Tama? Kung yung ama niya dito sa lupa, humingi kayo ng tinapay, bibigyan kayo ng tinapay. Humingi kayo ng pagkain, bigyan kayo ng pagkain. Gaano pa kaya ang inyong ama sa langit? Matuwid. Kung ano hiningi mo, yun ibibigay ng magulang mo. Gaano pa kaya yung magulang natin sa langit? Kung ikaw, ibigay yung gusto mo, kung hihingin mo ang Espiritu Santo. Humingi ka lang. Kaya wala ka, dahil hindi mo hinihingi. Amen? Kaya nag-iisip ka ng kung ano-ano, kasi hindi mo hiningi at hindi mo tinatanggap. Pag tumanggap ka na, hindi ka na mag-iisip. Tanggapin mo muna. Sa sarili ko, hindi ako mag-pray ng tongues mga kapatid. I'm just flowing with the Holy Spirit. Nakuha niyo po? Bakit? Gusto kasi ng Panginoon na lahat tayo mabaptize with the Holy Spirit, with that overflowing, with speaking in tongues. Because that is the power. When you receive sabi niya, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Pero dadating na kayo ay babautismohan din sa Espiritu. Amen.
Pero ikaw na, pag tinanggap mo na ang Panginoon, ikaw hahanapin mo yan. Pwede ba, baptize na po ako sa tubig. Kasi, nararamdaman mo na eh. Yung iba, baptize sa tubig, di pa nga nararamdaman yung Panginoon. Inuuna na nila yun. Eh, kung si Cornelio, mga kapatid, hindi pa nababaptize, kumbaga, naunang baptize ng Holy Spirit sa binautismohan sa tubig. Kasi pag may Espiritu Santo ka na, magaan mong tanggapin yung salita ng Diyos. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Pag nasa yung Espiritu Santo, magaan. Lahat ng sinasabi niya, ay, maliwanag sa'yo. Hindi yung parang nag-question ka. Maliwanag lahat sa'yo yan. Ay, oo nga. Naalala ko nun, mga kapatid. Ito, sinisir ko sa inyo, mga kapatid. Alam niyo noon, nung ako dalhin sa baras, bago pa lang ako, isipin niyo, anong taon ako noon. 19 years old lang ako noon, mga kapatid, nung mabaptize po ako sa tubig. At ang isip ko, hindi ko alam yung bautismo, ang isip ko noon, mga kapatid, gusto ko maging born again. Gusto ko makalapit sa Panginoon. Gusto kong mapalapit sa Panginoon. Gusto ko maranasan siya. Gusto ko siyang... Gusto ko siya. Pati nga yung mga charismatic na, gusto ko na salihan yan eh. Bakit? Alam niyo kung anong sitwasyon ko noon, mga kapatid? Talagang wala ako. I am an orphan. Parang orphan ako noon, mga kapatid. Dahil namatay nanay ko, 17 years old ako. O, nung 17 years old ako, kalat na kami, mga kapatid, kung saan-saan na kami nakatira. Yung tatay ko, tiniwala na lang kami doon sa mga kapatid. O, kaya anong trabaho ko doon sa mga tita ko, tito ko? Ay, luto, hugas, bili ka sa tindahan, takbo doon. 19 years old. Natigil ako sa pag-aaral ko nung college. Tapos naging, ayun na, namatay nanay ko. Second year college po ako. Sa UST. Wala na, bagsak na yung buhay ko. So, tiwala lang ako sa Panginoon. Yun ang maganda natutunan ko sa Panginoon. Sa nanay ko. Dahil tinuruan niya kami magdasal. Because Bicol ini. Mga Bicol ini, madasalin yan. Karamihan sa mga... Ganun kami. Tinuruan ako. Simba ako ng Baclaran, simba ng Quiapo. Kahit ako estudyante lang. Kaya nung namatay nanay ko, yun, sa Diyos ako. Lagi akong tawag sa Panginoon, tawag ako sa Panginoon. Bantay ako ng talya ng tito ko, yun, tawag sa Panginoon. Nakakapakinig ako ng kanta ng Papuriso. Natutuwa ako, mga kapatid. Sabi ko, sana isang araw, ano na ako dyan eh. Maging member na ako dyan. Kaya alam nyo, kaya nga ito, hindi ko makalimutan ito, mga kapatid. Nung sinisiran ako ng Bible, para pa akong inip na inip, bautismohan nyo na ako. Hindi nyo na ako kailangan tanongin. Talagang pumunta ako dito para kung anong gustong gawin ni Lord, kung anong gusto ni Lord, gawin sa akin. Hindi yung para ba, pag-isipan ko pa ha. Gusto nyo pag-bautismo sa tubig, pag-isipan ko muna. Ako hindi, ganun mga kapatid. Hindi ko alam kung tama o mali yung ginawa ko. Tingnan nyo dito, di ba? Ano nangyari mga kapatid? Tama o mali man yung ginawa ko, pero sa Panginoon ako. Nakuha niyo po? Tapos, yun, hindi naman tayo patuloy dun eh. Nandito na tayo ngayon. Amen? Bumukas na po sa atin itong biyaya ng Diyos. The Gospel of Grace. Kailan? Nito lang, no? Ewan ko, ilang taon na ako mga kapatid. Tayo magkakasama. Amen? Yun yung pundasyon ng church na to eh. Hindi ko, ganun na lang ang pagmamahal. Mahal ko kayo, mahal ko ang church, mahal ko yung panahon na kasama ko ang Panginoon. At hanggang ngayon, kasama ko siya. Kasama natin siya. Because He promised, I will never leave you nor forsake you. And I always acknowledge His presence in the midst of us. Acknowledge Him. Bakit? It's by faith. Kaya sabi, receive. Sinabi ba doon na receive the Holy Spirit. May nagtanong pa ba? Nung sabi ng Panginoon na hiningihan sila sa ilong, and He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. May nabasa po ba tayo doon? Wala na. Lord, ano po yung Holy Spirit? Receive. Hindi, wala na. Tuloy na po sila. Patuloy ka lang.
Ang kailangan mo ito, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Gawin mo kung anong nakasana, yung tinuturo ng Panginoon sa'yo na mabuti. Amen. Magpatuloy ka na doon. At doon sa habang nagpapatuloy ka, natututunan mo lahat yan. Kaya nga, hanggang sa, nung dumating ang 40 days ng Panginoon, sinabi sa kanila, huwag kayong aalis. Kasama pa nila ang Panginoon. Nung nabuhay na magmuli, 40 days pa nila kasama ang Panginoon. At sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Sapagkat dadating ang pangako. May pangako. Ano yung pangako niyo? Yung tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Kailan na bunagin ang mga alagad? Kailan po nabunagin ang mga alagad? Kailan? Nung kasama nila ang Panginoon Jesucristo bago siya namatay, wala pang born again nun. Na-born again ang mga alagad nung nabuhay na magmuli ang Panginoon, nagpakita sa kanila, at ang sabi ng Panginoon sa kanila, peace be with you. At ang sabi ng Panginoon, and He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. That's the time they were born again. They received the Holy Spirit. Kaya hinintay pa nila yung 50 days. Nag-antay pa sila doon. Ano naman yon? Para i-baptize sa kanila, ibigay sa kanila yung pangako. Na ano yun? Tatanggapin nila ang Espiritu Santo will come upon them. That is the power. Kapangyarihan niya para magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, yan ang kapangyarihan. Yung Spirit upon them. Kaya nagagawa ito ng ibang tao, mga kapatid. Why? Hindi sila ay born again na. Yung iba dyan, hindi pa naman born again. Pero pag nanalangin sila, gumagaling. Why? Because the Spirit is upon them. Tayo, nasa atin na yung indwelling of the Holy Spirit. That is permanent. Pero yung Spirit upon them, yun yung gagamitin ka na ng Panginoon sa isang misyon. Yung mission, hindi yung mission na katulad ng mission na alam natin. Kung saan ka gagamitin ng Panginoon, you have the Holy Spirit and the Holy Spirit will come upon you. Sometimes, yung Holy Spirit na yon, may kailangan dito, may problema, sisiran mo siya, yung Holy Spirit nandun. Iba yung Holy Spirit na nananatili sa'yo, iyon yung nag-lead sa'yo every day. Leading sa'yo day by day. Nandun yun sa'yo, nag-lead yun sa'yo. Yun yung Espiritu lagi nandiyan. Kaya ikaw, nag-grieve. Yung sinabi kanina, nag-grieve ang Holy Spirit, mga kapatid. Kapag hindi mo nasusunod. O kaya, yung lumalabas sa bibig mo, hindi maganda. Hindi nakakabuti sa nakikinig. Yung nakakapanghinaan ng loob, yan. Nag-grieve ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit always bless you. Always love you. Always protect you. Always care for you. Always want to embrace you. Kahit sabi mo kakamali ka, He wants to embrace you. He hates sin, but He loves you. Sa verse 8, sabi niya, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kasi ninyo doon. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So ayaw ng Diyos na lumakad yung mga alagad na walang power. They have the Holy Spirit dwelling in them, but the Spirit comes upon them. Yung Spirit comes upon them, ito yung Espiritu na sa Old Testament, kapag tapos na yung mission nung tao, halimbawa, si Saul. Di ba? Si Saul, hari siya. So, nasa kanya ang Espiritu. Nagagawa niya yung pagiging hari niya. Nakuha niyo po? Pero nung si Saul ay nasira o nagkamali, mga kapatid, inalis po siya. Umalis na po sa kanya yung Espiritu. The Spirit come upon David. At tuloy-tuloy si David, mga kapatid. Nanghawakan po siya doon. Kaya nung
Kahit nagkamali siya, dahil sa ang puso niya, hindi lang yung espiritu nasa kanya. Si David kasi, although siya ay physically under the law siya, mga kapatid, pero in spirit, yung espiritu niya mismo, conscious po siya doon sa grace ng Panginoon. Kaya kahit nagkamali siya doon, hindi ina-advocate yung kasalanan, mga kapatid. Amen? Dahil si David, nung magkasala po siya, ay sari-sari na po yung dumating na hirap sa buhay niya. Pero si David ay nakuha niya ang loob ng Diyos. Nung siya ay magkasala, ang dasal ni David, mga kapatid, take not away the Holy Spirit from me. Let not your Holy Spirit take from me. Diba? Kaya may kanta. Yun yung kanta niya. Hindi na natin pwedeng kantahin ngayon yun. Kasi ang Espiritu, pag nasa iyo, is nasa iyo forever. Ang kailangan lang natin ngayon, lalo tayo, mga anak ng Diyos, mga kapatid, gusto ng Diyos na mabaptize tayo because that is the power. Amen? Kaya tayo, hindi tayo na nag-aalala kapag tayo nagpipray sa mga may sakit. Why? Because you have the Spirit upon you. You are baptized with the Holy Spirit. Kaya you can pray in tongues. Even before praying, the sick. Even in your own trouble sa buhay mo, you can pray in tongues for your trouble. Sa sakit mo, even kung may nararamdaman sa katawan mo, you can pray in tongues. Hindi yung, bakit ganito mga kapatid? Kasi, pag tayo nanalangin sa sarili nating native tongue natin, limited. Naku, mga kapatid, sometimes nagpipray tayo, pero hindi natin alam kung ano talaga ipag-pray natin eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Romans, the Holy Spirit helps you in your weakness. Ano yung weakness natin? Hindi tayo perfect mag-prayer, pero the Holy Spirit prays perfectly for you. Sometimes akala natin, yung pinapipray natin, yun ang kailangan natin. Hindi, mas may mahalaga pa na kailangan mo ipag-pray. Hindi mo lang alam. But the Holy Spirit, when you pray in tongues, He knows your need. Kung anong kailangan mo. Kaya nga purihin ng Diyos mga kapatid, napakasarap, napakaganda nito na naintindihan natin to at tinanggap natin to sa Panginoon. Even doon sa time na bagsak tayo mga kapatid, you can pray in tongues. Alam mo na merong gift ang Panginoon na binigay sa iyo para mag-connect ka sa Panginoon. And when we pray in tongues, the Holy Spirit, God, the Spirit, yung God, ay nakakagalaw sa iyo. Kumikilos sa iyo. He walks with you. Spirit to Spirit. Diba sabi ng Panginoon? The Spirit bears witness with our spirit. Kung tama yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, the Holy Spirit bears witness with you. Sasabihin ng Espiritu, tama yung ginagawa, tama yung sinasabi mo. Mga kapatid, every time nag-pray tayo ng ganito, nag-maawit tayo sa samantalangin natin, pero at least mga kapatid, sa sarili nyo, pray in tongues. Gawin nyo yun. Apply it. Hindi lang tayo nakikinig mga kapatid. Alam nyo, mahirap yung puro pakinig eh, pero hindi naman ina-apply eh. Katulad nito mga kapatid, itong mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. Ito kapag tayo naliligid ng mga problema, anong gagawin natin? Yung trust tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon. And God will use simple things in our life. He uses simple things. Yung pinag-aralan natin, yung sa Philistine, di ba? Na ang mga Israelita, umaasa sila sa Philistines. Yung mga weapons nila, doon nila inaasa sa Philistines. Yung Philistines, hindi sila inaalaw na magkaroon ng weapons. Hindi sila inaalaw na magkaroon ng blacksmith. Hindi sila makagawa. Ano lang inaalaw ng Philistines sa kanila? Yung sila ay makagawa ng asarol, pala, piko, ano pa, yung pang-farm. Farming lang sila, yung magtrabaho lang sila. Pero sabihin mo makipaglaban sila, ayan, hindi nila alam makipaglaban. Pagdating sa spiritual, mga kapatid, ganyan ang ibang mga Kristiyano. Marunong lang sa buhay. Ito ang buhay nila, farming. Yung mabuhay, yung pagkain, yan, alam nila. Pero yung lumaban sa anumang laban, di sila makalaban. Bakit? Wala silang armas.
Kaya nating mabuhay, ganyan-ganyan, pero pagdating sa laban, talunan lagi. Bakit? Di ba? Bakit ako lalaban dyan? Wala naman akong armas. Ano ba armas natin, mga kapatid? Sabi niya, it's not by might, nor by power, but by the Spirit. Kaya tayo nagtatagumpay because of the Spirit. Nagtatagumpay tayo because of the Spirit. So yung Spirit na yun, yung way ng Panginoon. My words, the words that I said to you, they are Spirit, and they are life. So we follow the Spirit. We follow the Word. I-apply natin. Hindi tayo nakikinig na. I-apply natin sa buhay natin kung ano yung napapakinggan natin. May laban tayo. Oh, may laban. Ano ba laban natin? Ayan, may bagyo. Ano gagawin natin dyan? Sabi niya, may bagyo. Malakas ang ulan. Sabi niya, baka bumaha. Sabi niya, baka lumakas. Imbis na ang naisip mo agad, may bagyo, may ulan. Ay, Lord, ingatan mo po kami. Ay, Lord, di mo po kami pababayaan. Hindi, ang naisip mo agad, may bagyo, may ulan. Yung baha, naku, lagot. Ano pa? Ay, naku, baka yung mga sinampay. Ay, nakuha niyo ba mga kapatid? Anong application eh? Ala. Kasi doon mo makikita, apply mo ang Panginoon. Magtiwala ka lagi sa Panginoon. Yung mga Israel, mga kapatid, yung pinag-aralan natin, yung mentality nila, victim mentality. Diba? Victim mentality. Nung makita nila yung mga Philistine, nag-ipon-ipon na yung 30,000 na karwahe, 6,000 na mga sundalo, mga nakakabayo, nakita nila yun, natakot na sila, nagtaguan na sila eh. Imbis na they stand still and see the salvation of the Lord, ano bang gagawin ng Panginoon sa amin dito? Magtiwala ka sa Panginoon, Lord, di mo po kami pababayaan, kahit na ang dami niyan mga kapatid. Ang dami niyan, Lord, di mo po kami pababayaan, dahil anak mo kami. Amen? Eh hindi, sabi niya, victim mentality. Naku, atakihin tayo nito. Matatalo tayo sa laban, hindi tayo mananalo. Ang dami nila, kakaunti tayo. O lahat nanginig na mga kapatid. Hindi marunong wala sa laban. Kaya ano nangyari kay Saul? Ayun, dahil sa takot, nakagawa ng mali. Paglabag, bakit? Hindi naman gawain yung mag-ikaw yung maghandog eh. Si prophet, Samuel ang dapat mong hintayin. Sabi ni Samuel, hintayin mo ako doon at darating ako dyan. After 7 days. Dumating 7 days mga kapatid. Gusto niya dumating agad. Nagmamadali. Dumating. Wala pa. Oh, takot na siya. Hindi lang siya takot. Doon sa Philistine, takot din siya sa tao. Anong kinatakutan sa tao? Nag-aalisan ng iba. Yung iba kasi lumilipat na sa Philistine. Nagpapaano na eh. Sumusuko na mga kapatid. Suko na kami. Sabi na kami dyan. Kaya nang sabi ng Panginoon mga kapatid, lahat ng nangyari noon ay nangyari yan bilang turo sa panahon natin ngayon ng mga huling araw. Nasa huling araw na po tayo mga kapatid. Kaya pinag-aaralan natin yung mga nangyari noon. Dahil yung mga nangyari noon ay leksyon ngayon sa atin na inabot ng huling araw. Basahin po natin yon sa chapter 10 verse 11 ng 1 Corinthians. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Maturuan tayo ngayong mga huling panahon na to. Nangyari yun sa kanila para maturuan tayo sa panahon natin ngayon. Maging leksyon sila sa atin. Ngayon, panahon na to mga kapatid, ang Espiritu nasa atin na. Pag tinanggap nyo ang Espiritu, panghabang panahon na yan sa inyo. Pero kung at ang nais ng Panginoon, kung tinanggap nyo ang Espiritu Santo, magpapatuloy kayo at tatanggapin nyo, may pangako ang Panginoon, tanggapin nyo ang baptism in the Holy Spirit. Because you cannot, hindi nyo kakayanin kung wala ang Espiritu Santo, yung baptized in the Holy Spirit. Ito yung kapangyarihan. Ay minsan tayo hirap na hirap yan sa buhay natin. Minsan tayo mismo sa sarili natin, hirap na hirap. Nag-pray na naman ako, lahat nagawa ko na ng prayer ko, pero nag-speak, pray in tongues ka ba? Pray in tongues. Hindi mo na kaya yan eh.
ka na, ganyan-ganyan. Pray in tongues. And we know that you have the Spirit in you. Hindi mo ito kahanapin sa labas. The Holy Spirit in you. O paano tumanggap ng Espiritu Santo? O basahin natin sa Acts chapter 2, verse 1. So, ang sabi nito, when the day of Pentecost had fully come. So, ano yung fully come na yun? Yung tinutukoy nito mga kapatid, yung panahon na nagkaroon ng First Pentecost. Kasi yung First Pentecost nila noon mga kapatid, ang tinanggap sa Mount Sinai, that is the First Pentecost, ang tinanggap po nila ay ang kautusan ni Moses. At doon sa kautusan ni Moses, nung tanggapin po nila yung mga kapatid, 3,000 souls died during that time. Bakit? Kasi sila, hindi pa bumababa si Moses, mga kapatid, nainip yung mga tao. Ang sabi nila, tagal naman ni Moses. Yung Aaron, gawa mo na kami ng dito, ng Diyos na sasambahin. Gusto. Ang ganda ng mga kapatid, ang ganda ng purpose. Gusto ko nang sumamba. Parang si Saul din mga kapatid eh. Gusto ko nang sumamba. Nasaan ba yan si Samuel? Ang tagal-tagal naman yan. O nako, diba? Ang ganda eh. Gusto ko nang sumamba. Andiyan na ang kalaban. Bakit ang tagal ni Samuel? Kailangan natin sumamba sa Panginoon. O, si Samuel nga kailangan eh. Propeta eh. O, di ba ba? Nainip. Kaya yung pagkainip mga kapatid, yun ay mahirap. Kasi nasa laman po yun. Yung mainipin, ako, nasa laman po yan mga kapatid. Yan. Si Saul hindi nakapag-antay. Siya na yung gumawa ng pagsamba. Pagkatapos na ni Saul na gumawa ng pagsamba, paghahandog ng hayop, di ba? Biglang dumating si Samuel. Tingnan niyo coincidence ba yun? Hindi talagang ganun yun. Kasi hindi na siya makapag-antay eh. Dadating ang Panginoon. Dadating siya. Nawala siya ng tiwala eh. Hindi nakapag-antay. Ganon din mga kapatid, nung Sinai. Nung nasa Sinai sila, ang mga tao nainip na. Hindi siya na magtiwala na tiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi kausap nga si Moses ng Diyos eh. Ba't hindi mo mahintay? Hindi, gawa mo na kami. Sambang-samba na kami sa Panginoon eh. Yung gusto pala nilang pagsamba mga kapatid, yung samba na natutunan nila nung nasa Egypt sila. Ano yun? Yung wild party. Siyempre, katulad niya, wild party. Na talagang awitan, nagbuhubad, yan, tapos sayaw-sayaw, kung sino-sino na. Wild party yun. O tayo, pag nagpupulit tayo sa Panginoon, anong tawag doon? That is worship. Hindi yung wild party, mga kapatid, pag tayo umaawit dito, nabibless tayo, umaagos yung kaganahan natin sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, once na na-receive niyo yung Espiritu Santo, sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi na kayo mahihiyang umiyak. Parang sa isip niyo, yung pag-iyak, lalo sa mga lalaki, pag umiyak mga kapatid, akala mo, bakla na siya. Hindi. Hindi bakla yun, katapangan po yun. Amen? Yung hindi umiyak mga kapatid, bato yun. Hindi matapag yun, pero sa loob niyan, bigat na bigat, di na kaya. Ano sabi na pag palalambutin yung puso mo? Palalambutin ka. Pagdating sa Panginoon yun mga kapatid, hindi sa kanino, sa Diyos ka, nababasag ka sa Panginoon, na nasisira yung pagkatao mo. Yung yung personal yung ikaw, binawasak ka. Para mabuo sa'yo yung galing sa Panginoon na pagkatao. Sa Panginoon mga kapatid, nagpupuri ka, naiyak ka mga kapatid, that is blessing. Yung flow, nag-overflow yung tubig. Living water. At dito natin ginagawa yun, kaya nga itong church na ito, pina-private natin. Yun ang kahalagahan nito. Yung church, meron kang church. May sarili tayo, may private tayo. Basta wala naman tayo sa healing crusade eh. Kahit wala tayo sa healing crusade. As a church, ang katawan ni Kristo, binigyan, binaptize ng Holy Spirit. And pray in tongues. Kasi para sa atin yun, for your good. Minsan may kailangan tayong problema. Hindi. Pag tayo may problema, di ba? Iniisip mo pa rin kung ano sasabihin mo sa Panginoon eh. Nagpipili ko ba tayo mga kapatid? Pag tayo may problem? Di ba? Simple like yung pag nag-pray tayo sa problema, Lord, paulit-ulit lang tayo, yun at yun hindi naman siya sabi mo.
Wala ka kasing maisip eh. Pero pag ang Espiritu nag-pray, hindi ka mamumblema sa sasabihin mo. Kasi alam ng lahat ng Espiritu ang kailangan mo. When the fullness of the Pentecost has come, ito yung Pentecost naman, the first Pentecost. Kasi si Jesus Christ is the Passover Lamb. Doon, nag-Passover din doon, di ba? Saan nag-Passover doon? Noong sila lumabas ng Egypt, nagpatay po ng tupa. Di ba? At dahil sa pagpatay ng tupa, yung dugo, ipinahid nila doon sa hamba, at yung laman, mga kapatid, tinusta nila, at yun ang pinagsalusaluhan nila bago sila lumabas ng Egypt. That is their Passover. Sino ngayon yung tupa na pinatay doon? Picture yon o larawan yon ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, amen po. Kaya lumabas sila na ano sabi doon? Malakas at walang nanghihina sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, basahin nyo sa 105 verse 37 ng awit. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang nilabas. Malulusog sila at lumabas na dala yung mga gintot ilak. Saan sila nilabas? Sa Egypt. Bakit sinabi doon na malulusog? Bakit kailangan sabihin, mga kapatid? Dito tayo tingin, bakit kailangan sabihin malusog? Bakit kailangan sabihin malusog? Pwede naman lumabas. Lahat ng lumabas. Pero binanggit yung malusog. Oh, bakit malusog? There's something doon sa land na kinain nila. Na lumakas sila. Ano yun? Sa panahon natin ngayon. The Holy Communion. Na kapag tayo kumakain yan, mga kapatid, that is the body, the lamb. And the blood of Jesus washes us, cleansed whiter than snow. Kaya wala nakakapasok sa kanilang mamamatay. Yung walang papatay. Di ba? Kaya nga nilagyan ng hamba yung, sabi ng Pangilagay nyo sa hamba. Bakit? Dahil dadating yung angel of death at hindi sila makakapasok. When I see the blood, hindi niya sinabing when I see the believer. Hindi. When I see the believer praying, no. When I see them praying, when I see them worshiping, hindi. Sabi niya, when I see the blood. The blood. It's the blood. I will pass over them. Pero pag hindi nila nakita yung dugo, ayun, may mamamatay na panganay. Hayop, tao, bata, matanda, babae, lahat ng panganay. Bakit? Yun yung angel of death. Yun yung last plague. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid. Pero sinabi ko na po sa inyo, itong init na to ay palala. Hindi po papabuti. Kaya, get ready. Kung iisipin natin, sana magbago na. Palala po. Kung ang dahilan nito yung ozone layer, palala. At ang sabi niya yung mga glaciers, di ba? Yung mga glaciers, mga iceberg doon sa sa Alaska natutunaw na, o pupuno tayo ng tubig. Talagang natutunaw po sila. Anong sitwasyon na doon natin ngayon? Wala na. Kaya sasabihin nila na, hindi totoo yan, hindi dadating ang Panginoon. Para lang yun sa mga nananampalataya. Hindi ko sinabi para matakot po tayo. Para lang maging aware tayo na ang salita ng Diyos ay nangyayari na po. So, hindi lang focus tayo sa ating Panginoon. Kahit na tayo maliit, hindi wala yan sa liit, wala yan sa laki. Pag gusto kang iligtas ng Diyos, it is not the question of many, it is not the question of few. It is the question of God's goodness to you. God's good. Mahal tayo ng Panginoon. Ang nakakaawang isipin, mga kapatid, yung iba, hindi pa rin ito naiintindihan hanggang ngayon. Praise God. Bakit sinabing malusog sila? Isipin mo lahat. Alam niyo ang lumabas doon, mga kapatid, hindi lang po yung mga lalaki, hindi lang po yung mga bata, yung mga gwapo o ang tawag dito. As in, lahat, pati lolo, lola, pati mga uugod-ugod, pati yung mga may sakit.
Sa panahon natin ngayon, yung mundo natin ngayon, sino walang sakit na matatanda? Di ba yung matatanda, mga sakitin na yan, may mga nakakamdaman na sa katawan yan. Kapatid, sabi niya, huy, lalabas na tayo ng Egypt, ilalabas na tayo ni Moses, ililigtas na tayo, pinayagan na tayo ng Egyptians. Sabi ni Lolo, ano paano ako? Hindi ako makalakad. Ang hirap nga dito eh. Hindi po. Kumain po sila ng lamb. Kaya kainin nyo, sabi niya, ano sabi doon? The head, the entrails, di ba? Yung feet, the head. Bakit? Kung ikaw mahina kung may masakit ka dito sa ulo, anong kakainin mo? Yung ulo. Kung ito nananakit sa'yo dito, anong kakainin mo sa lamb? Yung paa. Kung anong parte, entrails, yung panloob dyan. Sabi niya, may sakit. May ano ako dito, may sakit ako sa diabetic, o may sakit ako sa bato. O, kainin mo yung entrails, yung laman loob. No lamb. Amen. Nung kumain sila, ang sabi ng Panginoon, kumain kayo, bilisan nyo. Make haste. Yan sabi ng Panginoon, make haste, dahil kinabukasan, lalabas kayo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Tayo, binigyan tayo ng Holy Communion. Ngayon, ang tao sa Holy Communion, wala. Pag ng mga may sakit, mga kapatid, sige, mag-pray tayo. Pray natin. I'm praying for you, God. I'm praying for you, sister. Take the Holy Communion. Partake the Holy Communion. And receive your healing. Amen. Kung ano man yan, receive it. Oh, yun. So, nakita niyo yung, kaya pa may ano doon, may pingatay, tama? Amen. O dito, when the fullness of the time has come. May pinatay na po ba dito? Yes, Jesus Christ. Kung baga yung 50 years o 50 days nila, namatay ang ating Panginoon, 40 days, umakyat siya sa langit, sabi niya, antayin nyo, 10 days na lang po sila naghintay. 50 days na po yun. That is the fullness of the time. Ano yun? Kumain po sila. Sabi niya, huwag kayong lalabas. Bago umakyat, di ba? Huwag kayong lalabas hanggat hindi sa inyo binibigay ng Espiritu Santo. During that time, mga kapatid, namatay na po yung Lamb, Jesus Christ. At ano yung Lamb? Nandun po yung katawan at yung dugo ng Panginoon. Sa krus, hindi lang yung kasalanan ang tinubos. Sa krus, pati sakit, tinubos ng Panginoon. Pati stress, pati depression, lahat anxiety, inalis ng Panginoon yan. Tinubos yan sa kanyang katawan. Kaya nga siya nakurunahan ng tinik. Every details, walang bagay sa katawan ng Panginoon na nangyari na walang kahulugan, walang kahalagahan. Bakit siya naturo? Ay, ang sakit nun, ang hirap nun. Alam mo ba kung bakit siya tinurok-turukan dito? Yung tinik dito, isinaksak dito. Hindi lang inilagay dito mga kapatid na parang nakaganyan lang. Yan po ba tayo mga kapatid? Pinukpok pa po yun. Bakit? Tusok-tusok yun dito. Eh yung nga lang ilagay dito, masakit na. Yung pukpukin pa sa ulo. Alam ba natin nangyari sa Panginoon yun, mga kapatid? Do you believe it? It's a matter of believing, faith. Eh, kapag tayo nagko-communion, with reverence doon sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo pati yung anxiety natin, yung depression natin, tatubos tayo. Bakit? Yung dugo na yun, tumagas doon. Ano yung tinik na yun, di ba? Di ba halaman yun? Ano sabi ng Panginoon, di ba, nung nagkasala si Eva at si Adan? Ano sumpa? Susumpahin ko ang lupa, di ba? Sabi niya, tinik at damo ang kakainin yung paghihirapan niyo. You will sweat blood. You will sweat for your food. Paghihirapan niya. Tinik ang kakainin niyo. Ano yung tinik na yun? Sign yun, mga kapatid, sa hirap ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang tao stress. Dito yun. Walang pambayad. Paano na to? Pagkulang na naman. Walang tanim. Sa ibang bansa, gano'n tagtuyo na ngayon Kaya nagmamahal yung bilihin natin, dahil yan sa nature, yung nagtutuyo Yung dating ani noon, hindi na makaani ngayon. Pero this is the good news. You are not of the world. You are God's people. Sabi niya, you are raised together
and you are raised together, and you are seated together in the heaven places in Christ Jesus. There is position before the blessing. Tayo pinosisyon ng Panginoon. Saan? Sabi ng Panginoon, di ba? I will set you high above every nation. Every nation. Yun ang pangako ng Panginoon kay Moses. Doon sa mga alaga, sa mga yung Deuteronomy, di ba? I will set you high above every nation. And all these blessings will come upon you and overtake you. Bago niya sinabing, all this blessing will come upon you, sinabi niya muna, I will set you high above. We are raised together, sit together in the heavenly places, high above the world. We are not in the world. We are not of the world. Yes, we are in the world, but we are set high above. And all these blessings will come upon you and overtake you. Asahan natin sa Panginoon, doon tayo tumingin. Kaya ano yung power doon? Yung authority binigay sa'yo, yung kapangyarihan, ipag-pray mo. Lahat, alam nyo, prayer natin, pinakikinggan ng Diyos. Sabi, hindi pa kayo nananalangin sa pangalan ko. Manalangin kayo. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive. That your joy may be full. Bakit sinasabi niyang ask? Kasi, biniharan ng Panginoon lahat yun eh. Nandiyan po ba siya mga kapatid? Anong problema natin? Biniharan ng Panginoon sa mga. Kaya lahat na sagot sa problema natin, walang iba ang ating Panginoon Kristo. Ask in His name. And you have that spiritual authority. You have the Spirit in you. Position before blessing. Position. Kaya siya sabi mo, Lord, thank you. I am the righteousness of God in Christ. Amen? That's the position. Yan position natin sa Panginoon. Sabi niya, God has blessed you with every spiritual blessings in the heavenly places. Hindi po ito spiritual blessing lang. Yung spiritual na yan, mga kapatid, yung spiritual na yon, na blessing na yung blessing na yun, yung wisdom ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, that is blessing. Tama po ba? Pag nasa yung favor ng Panginoon, o pag pupunta ka ng ganito dito, nasa yung blessing, yung favor ng Panginoon, bakit natanggap ka, siya hindi, yung iba hindi? Bakit sila naghihirap, ikaw hindi? Bakit sila nagkakasakit, ikaw hindi? Bakit tinanggap na nila magkasakit sila, pero ikaw hindi mo natatanggap? Because you have healing in Christ. Sila, accepted na nila yung, talagang magkakasakit tayo. Talagang tatanda tayo. Ganyan talaga, pag mo matatanda, old age. Pag matanda, talagang matanda na yan. You are not of the world. Don't be like the world. Ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa'yo, as your days, so your strength be. Habang tumatanda ka, lalo kang lumalakas. Panghawakan mo yun. Because God, yesterday, today, and forever, is the same. Kaya nga, yung panahon noon, ay binigay yan sa atin para maging diksyon sa atin sa panahon natin sa huling araw. Ito ang huling araw. Kaya tayo, ang hirap ng buhay ngayon, mga kapatid. Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Napapansin niyo po ba, mga kapatid, yung hirap ng buhay ngayon? Napakahirap. Hindi ko malaman kung hirap yan, mga kapatid. Basta alam ko mahirap ang buhay. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ito, ang naging mensahe sa atin ng Panginoon is to encourage us na we receive the baptism of the Holy Spirit. Huwag nating bala-bala ito, mga kapatid. Alisin natin yung mga question mark na yun. Alisin natin yun, mga kapatid. Alisin mo sarili mo eh. Kasi yung mga question mark na yun, yun ang gusto ng demonyo sa'yo na i-divert eh. Para mawala ka sa focus, mawala ka sa atensyon. Nandun ka sa Panginoon, biglang nangiiba na. Labanan natin yun. Kung anong sinabi ng pangkailangan mo, tanggapin mo. Nung panahon noon, dagdag ko na lang ito mga kapatid, nung panahon noon, kaya nga fully come. Kasi nung 50 days, nandun sila sa Sinai, yun nga, binigay ang
Law, at sila ay nagkasala na. Lahat ang sabi ng Panginoon. Yung sa Diyos, kung alam nyo sa Diyos kayo, dito kayo. Kasi lahat sila pati si Aaron mga kapatid nagsayawan na sumama na Si Aaron pa mga kapatid ang gumawa ng Goya, siya. At alam nyo kung anong ginamit nila doon? Yung ginto. Kasi sabi dito, di ba sa Psalms, tandaan nyo ito mga kapatid. Kaya sa Psalms, sabi niya, 105 verse 37, nothing feeble. There was none feeble among Israel. None feeble. Ano yung feeble yun mga kapatid? Wala din yung ugod-ugod. Pati ugod-ugod doon, nakapatakbo mga kapatid. Nakuha niyo po? Amen. Dahil saan? Doon kumain po sila. Ngayon, on the day of Pentecost, when the day has fully come, di ba? They were all with one accord. Tingnan nyo dito mga kapatid, in one accord. I feel mga kapatid, I feel that yung one accord na yun, nandito sa atin. Amen po? Kasi when one accord, the Spirit came rushing sa mighty wind. At yun, bumaba sa kanila. Tandaan nyo, yung sinasabi ko, paano tatanggap ng Espiritu Santo? Ang sabi, they were all filled with the Holy Spirit. First thing, for you to speak, to have that baptism, they were all filled with the Holy Spirit. And they began. Hindi sinabi yung Espiritu nagsalita, hindi. Sino hindi? Sila. You start speaking. You begin. Ikaw ang mag-umpisa. The first word by faith, you speak by faith. Amen? Huwag nyo rin isipin mga kapatid yung naririnig nyo sa akin, maging ganun kayo kaagad. Maaaring stammering yung iba sa inyo. Ang importante doon, nagsalita ka, nag-start ka, nag-initiate ka, just by faith, speak by faith, speak out by faith. Amen. As the Spirit gave them utterance. Tapos, unti-unti yan mga kapatid. Kung lagi mo nang ginagawa yan, araw-araw, lagi mong ginagawa yan in your kahit saan, sa private, praying mo sa Panginoon, communication mo sa Panginoon, lagi mo nilalagay niya yan ng mga word, ng mga syllable. Kaya yung word na yun, nagkakaroon na yan ng syllable. Nagkakaroon ka na ng mga words. Sa umpisa lang yan, parang bata, tulad ng baby. Yung baby, hindi naman agad sasalita na pag topic ng doktor, si daddy, si mami, si kuya, si ate, hindi. Yung lagi siyang kinakausap, mamaya, nagiging, nagkakasalita na, daddy, dada, mama, Amen. Ganon din po tayo, para tayong mga baby na binigyan ng word. Nilagyan ng word yung bibig natin. So, pray natin sa Panginoon. Amen. And I am praying for you always. And today, I will pray for you. Amen? Yung sa mga gusto, then, manalangin tayo. Yung sa mga nag-speak in tongues na, ang gagawin mo, then, speak. Okay po? Kung hindi pa, so pray. Kaya po lahat tumayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God.